Nagsasawa ka na bang sabihan ng losyang? Mataba? Payat? Maitim? O white lady? Kailangan pa bang ipamukha sa'yo ang mga salitang yon? Uy, ang taba-taba mo na. Uy, ang payat-payat mo na. Uy, losyang ka na, day. Ay, ba't ang itim mo? Ano ba yan? Mukha kang white lady sa sobrang puti. Maaaring hindi masakit ang salitang ito para sa'yo. Pero para sa taong pinagsabihan mo, malaki ang epekto nito sa kanilang kalusugan. At maaaring dibdibin ng taong sinabihan mo at maapektuhan ang eating disorder niya. Alam nyo ba kung bakit gano'n ang isang tao? Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan ng taong yan. Kung bakit niya nararanasan ang mga bagay na yan. Kailangan mo pa bang i-remind ang taong yan? Para ano? Para masaktan siya? Kapag ba nasaktan siya, ikakayaman mo ba? Hindi porket inahayaan ka nila na laitin mo sila, paulit-ulit mo na lang sinasaktan sila. Huwag kang manghusga base sa nakikita mo, darling. Alam mo na ngang mataba, pinagdidiinan mo pang mataba siya. Alam mo na ngang payat, pinamumukha mo pa sa kanya. Halimbawa na lang ang pagiging haggard o losyang. Bakit nga ba nalolosyang ang isang tao? Ano nga ba ang mga ginagawa niya? May mga taong nahahaggard dahil sa sobrang sipag sa trabaho. Yung wala ng panahon mag-ayos sa kanilang sarili. May nalolosyang din na housewife na walang trabaho pero sobrang sipag sa bahay at pag-asikaso sa mga anak niya. Mas pinili niyang maging simple lang at walang arte sa katawan. Dahil sa sunod-sunod na trabaho sa bahay. Ni magpahinga nga, hindi na niya nagagawa eh. Ang mataba? Bakit nga ba siya mataba? May mga taong tumataba dahil sa problema. Yung kesa isipin niya ang problema, mas pinili na lang niyang kumain para mawala ang iniisip niya. At libangin ang sarili niya. Sabi nga ng iba, hiyang mo ang stress, no? Hindi ka kasi pumapayat. Oo, magkakaiba tayo ng opinyon. And that's your opinion. Pero tandaan mo to, hindi lahat ng opinyon ay may value. Naisip mo ba kung may value yung sinasabi mo? Kung hindi rin naman maganda at may masasaktan ka lang, huwag mo na lang sabihin. Huwag mo na lang idiin pa. Kasi kita naman hindi mo na kailangan sabihin pa. Marunong tayong makiramdam sa nararamdaman ng iba. Dapat alam natin kung makakasakit na ba tayo sa mga sinasabi natin. Respetuhin po natin ang bawat isa. May salamin naman po sila sa bahay. Nakikita naman nila yung sarili nila. Kaya, no need to say it. Kawawa naman sila. Baka malungkot at magkasakit lang sila sa mga opinion mong hindi maganda. Mas maganda siguro, less talk, less mistake. And that's it. Para sa mga taong napupuna, better not to react. Kasi lalo ka lang aasarin. Mas kilala mo ang sarili mo. So why get affected? Just smile. Be a work in progress. And develop your skills and talents. Sooner or later, karma will do the rest. I hope you learned from this video. Please share this para maging aware ang mga iba mga bad habits nila. Thank you for watching. God bless everyone. This is Americian Darling. See you on my next vlog. Bye-bye!